Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay magluluto tayo ng lugaw. Lugaw na mas pinahealthy dahil nilahukan ko ito ng mga gulay. Nag-request nga si Lola na magluto daw ako ng marak ores. Marak na ang ibig sabihin ay soup at ores naman ang ibig sabihin ay kanin. At para mas masarap at malasa ay lalagyan natin ng chicken. Gulay is life nga ang aking mga alaga kaya kapag magluluto ng may sabaw ay kailangan ay may mga gulay. At araw-araw ay kumakain sila ng gulay at prutas kaya mahaba din ang kanilang buhay. Inalis ko na nga din yung balat ng chicken at hindi din naman yan kakainin ni Lola. 3 chicken drumsticks nga lamang ang aking inilagay at 3 araw na ni Lola yan na pagkain sa tanghalian. Habang nililinisan at inihahanda ko nga yung chicken ay isinara ko muna ang pintuan sa kusina. Dahil baka biglang makita ni Nili ang chicken ay mag-iiyak na naman yun. Kapag nga wala si Nili sa kondisyon ay basta makakita siya ng karne ay nagagalit yun at nag-iiyak. At ayaw niya daw kumain ng karne kahit hindi naman para sa kanya. Habang inihahanda ko naman ang mga gulay ay tinago ko muna yung karne dahil baka biglang pumasok si Nili at makita yung chicken. Carrots, patatas at dahon ng dill ang aking ilalagay ng mga gulay. At dahil pagkain niya ni Lola ay hindi ko lalagyan ng bawang at sibuyas lamang ang aking ilalagay. Wala din luya at paminta dahil ayaw nun ni Lola. Dito sa Israel ang mga tao hindi katulad natin sa Pinas na kanin is life. Umaga, tanghali, gabi ay kanin at minsan pa nga ay pati merienda ay kanin. At dito sa Israel ang pagkain nila ng kanin ay hindi katulad natin sa Pinas na may plain rice na may kapartner na ulam. Yung iba ang ginagawa nila sa kanin kapag nagluluto ay hinahaluan nila ng karne. Nilalagyan nila ng mga pampalasa at pagkatapos ay ipinapalaman sa bell pepper. O kaya naman ay babalutin nila sa pinakuluan na repolyo at pagkatapos ay lulutuin na may tomato sauce. Ganong klase ng pagkain ng kanin ang ginagawa ni na Lola at ng kanyang kapatid. O kaya naman ay yung gana na parang lugaw. Iginisa ko na nga sa sibuyas yung carrots at patatas at pagkatapos ay isinunod ko na din yung chicken. At pati yung bigas na hinugasan ko na din. Medyo matagal-tagal ko nga din yan lulutuin dahil gusto ni Lola ay malambot na malambot. Nilagyan ko na nga din ng madaming tubig at natimplahan ko na din yan ng pampalasa. Anyat ang malapit ng maluto ay inihalo ko na din yan dahon ng dill. Masarap nga yan ang pampalasa at habang niluluto ko nga ay madalas ko din na hinahalo. Dahil kapag hindi hinalo ay dumidikit yung kanin sa kaserola. Ay natluto na at ihahanda ko na ang para kay Lola. Masarap nga yan at tamang-tama din sa malamig na panahon at kahit nga ako yan din ang aking kinain na tanghalian. Ayan na try din na at ganang luto nga ang gusto ni Lola, yung malambot na malambot. Yung tipo na nagkakalasog-lasog na yung karne sa sobrang lambot. At pagkatapos kong dalhin yan kay Lola ay sinili naman ang aking inasikaso. Saksuka, masita na saksuka namin. Nakano na si saksuka. Pasit makakirakotin mo. Dito yabon. Pagdama minahal. Taim. Ayun nga't nasa mood si Nili at pati ang kanyang pagkain ay nagustuhan niya. Ayun nga't bigla pang tumayo at akala mo nga ay nagdadasal pa. Yang ibinigay kong lugaw kay Nili ay wala yang karne at hindi niya din alam na niluto ko yan na may halong chicken. Hindi naman bawal kay Nili ang karne at alam din ni Lola na kumakain yan si Nili basta wag lang hahaluan ng mismong karne. Samtot mami. Kaya nakulo sa'yo din. Ay nga, tatawa pa ako dyan kay Nili dahil ginagaya niya yung pwesto ng aking kamay. Nasa mood nga siya ng araw na yan at pati nga yung garapo na kanyang iniiyakan ay nalimutan na din. Dahil nga sa kondisyon ni Nili ay meron siyang aura na parang nagagalit, bumubulong-bulong na parang may kinakausap. Okay nga lang kahit ganan basta ang mahalaga hindi siya umiiyak at sumisigaw. Pagkalipas nga na 5 taon ay bumalik yung sakit ni Nili. At nagsimula nga yan noong December 12 pa, mahigit 1 buwan na nga din ang nakakalipas. Late nga lang ako mag-upload ng video dahil hindi ko kaya na araw-araw ay mag-edit at mag-voice over.
Nahihirapan ako dahil minsan ay hindi ko kayang pagsabayin ng paggawa ng video at pag-aalaga kay Lola at Nili. Lalo na at dalawa sila na inaalagaan ko at pareho sila na nakadepende sa akin. Sa 8 taon ko nga na pag-aalaga kay Nili ay yan ang pinakamaagap na sumingga ang sakit ni Nili. At yan nga ay nagsimula noong December 12. At yung iba naman na naranasan ko ay nagsimula ng January at February. At yung pinakahuli ay nagsimula noong December 29, 2019. Pagkatapos mailibing nung kanyang kapatid na panganay, nung mismong araw na yon ay nung kinagabihan ay sumingga ulit ang kanyang sakit. Masyado sigurong inisip ni Nili ang pagkawala ng kanyang kapatid at hindi niya ito kinaya. At nagkataon pa nga din na taglamig noon. At number 1 nga din na bawal sa sakit ni Nili ay ang ma-stress. Ay siya shoutout time muna tayo for today's video. Shoutout po kay Ate Laila Robledo ng Santa Catalina Norte, Candelaria, Quezon. Shoutout po kay Jenny Sikat ng Nueva Ecija. Shoutout po kay Marichu de Lumban. Shoutout po kay Ramia Singgo ng Las Piñas City. Shoutout po kay Jai NM ng Calawag, Quezon Province. At shoutout po kay Trisha Baserdo ng Camarines Norte. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Taim. Taim Nili. Good. Okay, taim. Nilush, okay, taim. Happy New Year, bonne année. וגם חנוכה בסוף, אני לא יכולה סופגניה. בסדר, Happy New Year. קודם כריסמס, לפני New Year. טעים, נילוש? טעים? נילוש! Happy New Year, תגידי רק. טוב, לא Happy אגיד New Year. Happy New Year, bonne année. מה זה בוננה? זה גם שנה טובה. שנה טובה גם, בוננה. זה צרפתית קצת. צרפתית. כן, ויש לי מהקופה בצרפת מתנות, יש לי גם לאישה כאלה מתנה. יופי, כל הכבוד, די. נילוש. מהקופה בצרפת יש לי את הקומקום הזה, והוא נפל בדרך, ויש עוד דפקט למטה, ויש עוד דפקט גם בפנים. בסדר, את ילדה טובה, נילוש. Ay nga tapos nang kumain si Nilush at pati nga ang kanyang mga sinasabi ay nagkanda halo-halo na din. Ay kanina nga ay panayang Happy New Year ay bigla namang may napasangat na tako rin na nahulog daw. Pinainom ko na nga din si Nili ng kanyang mga gamot at pati nga ang kanyang mga gamot ay ako na din na nagbibigay. Hindi na nga din namin ni Lola pinapayagan si Nili na uminom ng kanyang gamot na mag-isa. At pati yung kanyang mga gamot ay dinala ko na din sa kwarto ni Lola. Dahil kapag ganyan ang kondisyon ni Nili ay may araw na gusto niya ay mayat maya ay iinom ng gamot. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!